Massive po yung mushrooming ng malalaking business dito sa lungsod ng Davao. Magandang araw po sa ating lahat. This is Councilor Danny Dayan Hirang. Ang ganda ng Pilipinas, mahalin po natin ito. Pag-uusapan po natin ngayon itong development sa lungsod ng Davao. Massive po yung mushrooming ng malalaking business dito sa lungsod ng Davao. Pumasok po dito yung mga Ayala Group of Companies. Nagtayo sila ng Abrisa Mall, isang malaki dito sa lungsod ng Davao. And tabi noon ay yung Seda Hotel. Yung property na yon ay owned by De Florendo. Ngayon po ay kabibisita lang po dito ng mga Ayala brothers, si Fernando and Jaime Sobel de Ayala. Dahil lang po sa pag-open nila ng Azuela Cove dito sa Lanang, lungsod ng Davao, para pailawin po yung mga ilaw and para sa Christmas trees. Ang Alcantara ay matagal na rin po dito. Yung Aldibinco, Alcantara Development Corporation, yung sa Claveria or Claro M. Recto, ay nagtayo na sila ng malalaking kondominyo harap ng Ateneo de Davao University. Doon sa kanan naman, yung dating Madraso Fruit Stand ay ginawa nilang poblasyon. Ito po yung mga local business group na hindi humiwalay po sa lungsod ng Davao. For a long time, the Alcantara Group of Companies as well as Florendo. Now, coupled with this, ay nagkaroon din ng magandang political leadership ang lungsod ng Davao. And this was headed by Mayor Rudy Duterte, naging presidente. Sumunod ay Vice President Sara Duterte, sumunod yung mga anak at mga apo. And I have been with them for a long time. 1986 po, nasa City Council na tayo. And we saw the pattern of ups and down of Davao City. But with the strong political will of the Dutertes, na-maintain po yung record ng Davao City. Most livable city, most peaceful city, most visited city. Ngayon lang, kababago. Number 1 yung Davao na binibisitahan dito. And just recently, I just attended the Municipal Treasurers Association of the Philippines. Tayo po ang pinadala ni Mayor Duterte, Acting Mayor Basti Duterte, para magsalita. 1,000 delegates dyan sa SMX Lanang. Hindi lang Ayala pumasok dito, Santa Lucia at saka yung mga group of C company, yung SM. Nagtayo sila ng pinakamalaking mall sa buong Mindanao dito sa Davao. Kaya yung iba dito sa Mindanao, including do Cebu, minsan lumilipad na lang sila dito malapit lang Cebu to Davao, pag akyat ng eroplano and 1 hour Davao na. Yung Davao region, as far as Cotabato and northern part, which is Cagayan de Oro, Bukidnon, Agusan del Sur, and Davao provinces, ang laking market na yan. Kaya dito sa Davao po ay punong-puno ng tao at punong-puno ng mga negosyante. Ang maganda dito ay wala po kaming brownout. Yung mga nearby groups, provinces ay siging brownout dahil nandito sa mga electric co-op. Kaya ngayon ay pumapasok na rin yung mga Aboitiz Power Group of Companies sa iba-ibang area. So ito po ngayon, itong Azuela Group ay we are glad na bumisita po dito yung mga Sobel de Ayala. And I think meron din silang development, housing development somewhere in Turil. Kasi yung Davao malawak malapad. And our strength here is political will, we have water, and we have enough power. And with the development of Coastal Road, yung Coastal Road, napakaganda na po. Then we will be connecting Davao City to Samal Island. Ginagawa na po yung tulay. Kaya Davao under Acting Mayor Basti Duterte, na kung saan ay ka-team po natin, kasama po tayo, ay tuloy-tuloy po yung development. At itong mga tao na ito, yung mga business group ay talagang hindi umiwalay sa Davao City. De Alcantaras, De Florendos, De Gaisanos. Pumasok na rin yung mga Ayala, mga C from other cities, including di Santa Lucia. At marami po. Sibulan State, nandito na rin. Nag-develop din po sila ng parang BGC dito sa lungsod ng Davao. So the competition is here and the development is here. Dito kasi may flooding pero maya-maya mawala na rin Unlike sa Manila, yung flooding dyan, napaka-problematic talaga, including traffic. Dito sa amin, we try to decongest. And now, meron na pong tunnel that will connect Davao provinces to the city of Davao. And we have already flights to Qatar and Singapore
marami na rin po mga lumilipad na mga international flight dito sa lungsod ng Davao. The 25 hectares master plan is a township along the Davao coastline. Ito yung high-end kasi yung condominium nakaharap sa Samal Island, sa Davao Gulf. And in the other side, massive na rin po yung development. And I will attribute this to the people of Davao. The principal here na talagang tumulong ay yung sambayan ng Davaoenyo. And of course, you have to provide facilities and leadership and rule of law. Ito yung mga Duterte. Started by the father, followed by Mayor Sara, naging chairman tayo ng Committee on Finance, Broad Leader. 30 years na po tayong kasama natin itong mga Duterte. Very durable group of persons in terms of political will and public service. Ito po si Councilor Danny Dayan Hirang. Congratulations to the latest development. Ang pagpapailaw po ng Christmas ng trees dito sa Azuela Cove, dating Alcantara area. Nag-tie up po sila sa Ayala Group of Companies. By the way, itong Alcantara, dito yung Alcantara Plywood pala dati. When I was a councilor, pumapasok kami dyan, nangangampanya kami. And this is run by the mga anak ng the old Alcantara. Like if I can mention some, of course, si Rosie Alcantara Dominguez, wife po ni Paul Dominguez, Sydney Alcantara, naririnig ko lang, and of course si Tammy Alcantara, and the rest of the brothers and sisters of the Alcantara in the city of Davao. Matagal na po sila dito for a long time, and congratulations. Tuloy-tuloy ang kagandahan sa lungsod ng Davao. Magdasal lang po tayo na sana may balik na rin po ang ating mahal na Presidente Rudy Duterte. Yun po yung ating poste. Kung ibig sabihin ay yun po yung foundation. Bakit nasaan niya yon ang lungsod ng Davao? And not only of Davao City, but buong Pilipinas. Napakaganda ng performance niya at saka buong mundo. And I hope yung mga national leaders natin will realize, you know, minsan we commit mistakes, but I think it's time to look at it again na sana mabalik yung ating mahal na Pangulo, dating Pangulo, President Duterte. Dahilan po sa humanitarian reason, hirap na po yung ating mahal na Pangulo, may edad na po, 83. At saka, of course, sa 83 years old, napakahirap po. Isipin na lang po natin yung nabigay niya na serbisyo sa ating lipunan. Ako po ay very emotional dito dahil I've been with him for 30 years. When I was a councilor, I was 19 years old, vice mayor na po siya. Mabait po ito, magaling ito, at saka lawyer ito. Sana may balik na ang ating mahal na Pangulo. Aming mayor na ngayon wala dito. Pinili pa siya ng tao kahit wala siya dahil ganun po kamahal. Kaya sana ibalik natin dito sa Pilipinas. Hanggat sa muli, this is Councilor Danny Dayan Hirang. Ang ganda ng Pilipinas, ang ganda ng Davao. Mahalin po natin ito. God bless Philippines. A political analyst, Danny Dayan Hirang, shares his commentaries and analysis on the latest issues. As a veteran public servant, offering his insights and critical thinking. As an educator, he speaks the truth that matters. Our seasoned legislator, Danny Dayan Hirang, is live every Monday, Wednesday, and Fridays. Follow us on our social media platforms for more details. Mahalin natin ang Pilipinas.